Sa paningin ng iba, parang ang dali ng buhay sa abroad. Nakikita nila ang mga larawan, mga video at pasalubong at akala nila puro ginhawa at saya. Ang iniisip nila, kapag nasa ibang bansa ka, sagana ka na agad, may pera ka na agad, at parang wala ka ng problema. Pero ang hindi nila alam, bawat ngiti ng isang OFW ay may kasamang lungkot, pagod at sakripisyo na hindi kayang ilarawan ng mga litrato o video bago pa man makaalis ng Pilipinas. Marami na tayong tinis. Ang proseso ng papeles, ang gastos, ang hirap ng paghihintay, at ang sakit ng pag-iiwan sa pamilya. Yung sandali na hahalik ka sa noo ng iyong anak at hindi mo alam kung ilang taon bago mo siya muling mayakap. Yung iyak ng asawa o magulang na ayaw kang pakawalan pero kailangan dahil iyon ang tanging paraan para mabigyan sila ng mas magandang buhay. Pagdating sa ibang bansa, akala ng marami, madali na. Pero sa unang araw pa lang ng trabaho, ramdam mo na ang bigat. Mahabang oras ng pagtatrabaho, minsan 10 hanggang 12 oras sa isang araw. Ang lamig sa taglamig, ang init sa tag-araw, at ang bigat ng trabahong wala kang magagawa kundi tiisin. May mga pagkakataon na masakit ang katawan mo, pero kailangan mong bumangon kasi wala kang choice. Hindi pwedeng magkasakit dahil bawat araw na hindi ka pumapasok, bawas iyon sa ipapadala sa pamilya. At kapag natapos na ang trabaho at umuwi ka sa tinutuluyan mo, doon mo mararamdaman ang katahimikan. Tahimik ang bahay, walang tumatakbong bata, walang nagluluto ng paborito mong ulam, walang yakap na naghihintay. Kahit may mga kaibigan, hindi pa rin sapat para punan ang lungkot ng pagiging malayo sa pamilya. Madalas, cellphone lang ang kausap at minsan pa na nga hindi magkasabay ang oras kaya hindi mo sila makausap ng maayos. Ang mga espesyal na araw na dapat kasama mo sila, mga birthday, graduation, Pasko, bagong taon, lahat iyon pinapalampas mo. Habang sila ay nagdiriwang, ikaw ay nakaupo lang sa malayo, iniisip na sana andun ka rin. Pero kinakaya mo kasi alam mong bawat sakripisyo ay para sa kinabukasan nila. Sa kabila ng lahat ng ito, marami rin tayong natutunan. Ang pagiging OFW ay nagturo ng tiyaga dahil walang madali sa ibang bansa. Nagturo ito ng disiplina dahil kailangan mong hawakan ang pera at magtipid para may maipadala. Nagturo ito ng lakas dahil kahit paulit-ulit kang nasusubok, natututo kang bumangon at magpatuloy. At higit sa lahat, tinuruan tayo ng pagmamahal dahil ang sakripisyo na ginagawa natin ay hindi para sa sarili, kundi para sa mga mahal natin sa buhay. Ngunit sa kabila ng pagod, hindi rin nawawala ang pag-asa. Lagi nating iniisip ang araw na makakauwi tayo ng tuluyan kasama ang ating pamilya. Iniisip natin ang bahay na ipapatayo, ang negosyo na sisimulan o simpleng maayos at payapang buhay na matutupad dahil sa mga taon ng sakripisyo. Malayo man tayo ngayon, ang puso natin ay nananatiling nasa Pilipinas. Kaya sa lahat ng OFW, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Maraming tulad mo ang nakakaranas ng parehong hirap, parehong lungkot, at parehong pangarap. Ang bawat pawis, bawat luha, bawat oras na malayo ka sa pamilya mo, lahat iyon ay may saysay. Darating din ang araw na ang lahat ng sakit ay mapapalitan ng tuwa at lahat ng pagod ay magiging katuparan ng iyong mga pangarap. At ngayon, gusto kong itanong sa iyo, ano ang pinakamalaking sakripisyo na nagawa mo bilang isang OFW? Ibahagi mo ang kwento mo sa komento. Dahil baka ang simpleng karanasan mo ang maging inspirasyon sa iba na kasalukuyang nakikipaglaban din sa malayo.